Good morning everyone, my name is Trisha P. Diaz and I'll be discussing the Module 2 titled Genetically Modified Organisms and Gene Therapy. So our learning objectives is at the end of this module, you should be able to 1. Discuss the ethics and implication of GMOs and potential future impacts. 2. Describe gene therapy and its various form. 3. Assess the potential benefits and detriments to global health of GMOs and gene therapy. So, what is GMO? GMO stands for Genetically Modified Organisms. Ang concept ng GMO ay nag-originated sa work ng biochemist na sina Herbert Boyer and Stanley Cohen noong 1973. Naging successful kasi ang pag-insert nila ng DNA sample ng isang bacterium sa isa pang bacterium. Bacterium means different types of bacteria. Isa silang microscopic living organisms na meron lamang isang cells. So, naging successful yung pag-insert nila ng DNA sample ng isang bacterium into another bacterium. So, doon nag-originated ang genetically modified organisms based on my research. A genetically modified organism is one that has acquired by artificial means. So meaning, nagagawa or nagaganap or nangyayari ang genetically modified organism by using artificial means. These artificial means are recombinant DNA methods, gene modification, or transgenic technology. So sa recombinant data, it is the combination of different sources of DNA para makagawa ng panibagong genetic combination. Next is gene modification. So, ang gene modification, also called genetic engineering. It is the process that uses laboratory-based technique para ma-alter, mabago, and madlit yung DNA ng isang organisms. Next is yung transgenic technology. Transgenic technology, it involves introducing foreign DNA into the genome of the organisms. So, pag na-introduce mo yung foreign DNA, which is yung transgene, sa genome ng isang organism, madedevelop yun and magkakaroon ng panibagong organisms. At yung panibagong organisms na yon is makakukuha niya yung characteristic noong foreign DNA or nung transgene. So, this artificial means is sila yung mga gumagamit ng one or more genes from another species or even from another variety of the same species para makagawa ng panibagong organisms or para baguhin or may baguhin, may alisin dun sa organisms. Genetically modified organism is a plant, animal, or microbe in which one or more changes have been made to the genome, typically using high-tech genetic engineering in an attempt to alter the characteristic of an organism. So, ang genetically modified organisms is ginagamit hindi lang sa hayop, hindi lang sa halaman, pati na rin sa ibang microorganisms para mabago, may baguhin, may alisin doon sa organisms or sa DNA nila. Nangyayari ang mga ito pagka gumagamit ng artificial means, kaya nga nang sinabi ko kanina, which is yung gene modification, recombinant DNA, and transgenic technology. So, ito yung mga high-tech genetic engineering para mabago yung characteristic ng isang organism sa desired traits na gusto mong ilagay doon or introduce doon sa organisms. The primary purpose of genetic modified organism is to improve various traits, especially in agriculture. So, madalas na ginagamit ang genetic modified organisms sa agriculture, particularly dun sa mga halaman na gusto nilang baguhin yung characteristic in a positive way. So, by introducing specific genes to enhance crop yields, nutritional values, and pest disease resistance. So, ito yung purpose ng GMO sa field ng agriculture. So, GMOs can be used in medicine and research, contributing to the development of new therapies and understanding of biological processes. So, hindi lang sa agriculture nagagamit ang GMO, pati na rin sa medical field, sa mga research, mga scientist, so, and then pati na rin sa therapies ng mga tao na may karamdaman. So, some of example of GMO products is potatoes, apple, papayas, corn, squash, tomato, pineapple, salmon, eggplant, cereal, sugar, cotton, tobacco, canola, soy, and rice. So, ito yung mga example na ginamitan ng GMO or sila yung product ng GMO. Next is yung roles, benefit, and potential risk ng GMOs. So, sa roles of genetically modified organisms, sa food and agricultural product, number 1 is yung pest resistance. So, ang pest resistance is dinesign para mag-produce ng proteins na toxic doon sa specific pest sa isang pananim.
So, nung inintroduce nila yung pest resistance, maraming pananim na yung hindi naapektuhan or hindi na nasisira dahil sa mga insect or mga peste. So, ang isang halimbawa is yung where corn has been modified with gene from Bacillus thuringiensis which is toxic to corn borers. So, dahil inintroduce nila yung Bacillus thuringiensis doon sa corn, nagkaroon siya ng yung corn is naging pest resistance din dahil sa gene ng Bacillus thuringiensis which is toxic siya para sa mga corn borers or yung mga peste sa pananim ng mga mais. Next is yung virus resistance. So, ang virus resistance para lang din siyang pest resistance. So, yung genetically modified crops can be engineered to be resistant to certain plant viruses. This is achieved by introducing genes from the virus itself by using other genetic engineering. Ang halimbawa niyan is yung rainbow papaya where protein from papaya ring spot virus was introduced to papaya. So, naging virus resistance yung papaya dahil yung protein na nasa papaya ring spot virus is inintroduce doon sa papaya na siyang naging dahilan para maging virus resistant siya. Next is yung herbicide tolerance. Sa herbicide tolerance naman, dinesign to para makaya or kaya ng hindi maapektuhan ng kahit anong herbicide yung pananim ng mga farmers. For example, may taniman ng maisan. And then dahil may mga damo which is yung nakakaapekto din sa pananim, so kailangan ng sprayan para patayin yung damo. So dito sa herbicide tolerance ng GMO is kahit patayin mo yung damo is hindi madadamay yung pananim mo kasi nga herbicide tolerant siya, and ayun yung dinesign ng GMO para kahit papaano is makatulong sa mga farmers. Next is number 4, which is fortifications. Ang fortification sa context ng GMO is gumagamit ng genetic modification para ma-enhance yung nutritional content ng mga pananim. Ang tawag dito is biofortification, which is ito yung nagiging dahilan para mag-increase yung nutritional para mag-increase yung level of vitamins, minerals, and other nutrients doon sa crops rather than using food processing. So, dahil sa fortification, hindi na kailangan ng ibang tao or ibang company na gumamit ng food processing kung meron namang fortification na pwedeng magbigay or magpataas ng nutrients level ng isang pananim nang sa ganon is mas healthy siya kesa sa food processing. For example is yung golden rice where beta-carotene was introduced to rice which fortified it with vitamin A. So, mas nagkaroon ng mas tumaas yung vitamin A sa golden rice dahil sa beta-carotene na inintroduce. So, dahil mataas yung vitamin A niya, mas healthy siya kumpara doon sa mga food processing na ginagamit ng ibang tao or ibang company. Next is yung cosmetic preservation. Sa cosmetic preservation, inintroduce din siya ng GMO para ma-preserve yung mga pagkain and hindi agad mabulok or ma-expired. For example is yung Arctic apple where the apple does not brown easily. So, itong Arctic apple, naging production ng GMO kung saan hindi siya agad nabubulok or hindi nagba-brown. Kasi, di ba, ang natural na apple, pag hiniwa mo siya sa gitna, siguro wala mga 1 minutes, medyo nagba-brownish na yung itsura niya. So, sa product ng GMO, which is yung Arctic apple, hindi ganun kabilis na mag-brown or masira or mabulok yung mansanas kumpara doon sa natural na mansanas na hindi ginamitan ng GMO. Next is yung increased grow rates. Sa increased grow rates is napapabilis yung pagdami or yung paglago ng pananim. So dahil nga sa mabilisang paglago ng pananim, so madaming naaani ang ating mga magsasaka. So ang increased grow rates is often by making plants more resistant to pests or herbicides or by directly enhancing plant growth process. So, dahil sa increased grow rates, mas napapalaki nila yung bilang or mas napapalaki nila yung sukat ng isang pagkain or ng isang pananim. For example is yung Aqua Advantage salmon, where genes from ocean pout was introduced to Pacific Chinook salmon to make them grow faster. So, para mas lumaki or mas dumami yung bilang ng mga Chinook salmon, kumuha sila ng genes or DNA sa ibang organisms and
in-insert nila yun sa Chinook salmon nang sa ganun mas mapabilis yung pagdami nila and mas malaki kumpara sa ordinaryo na Chinook salmon. Next is yung non-food crops and microorganisms. Sa non-food crops and microorganisms, number 1 is yung flower productions. Dito naman sa flower productions, ang ginawa nila dito is, kumbaga, for example, yung blue rose. Yung blue rose kasi, hindi talaga siya nag-access naturally kasi kulang ng genes or kulang ng gene ang isang rosas para magkaroon ng kulay blue na pigment. At dito sa flower production, naging possible ang pagkakaroon ng blue rose dahil sa hydroxylase gene na inintroduce doon sa roses. So, at dahil nga dun sa gene na inintroduce sa roses, naging possible yung paggawa or para makagawa ng blue rose. So, itong gene na to, ito yung help para ma-produce yung blue pigment, which is yung delphinidine na nag-result para magkaroon ng blue pigment ang isang or blue color ang isang rosas. So next is yung paper production. Sa paper production naman, alam naman natin lahat na ang papel is gawa sa puno, diba? So ang puno kasi is nagko-contain siya ng substance which is called lining. Yung lining ay yung makapal na parang makapal na balat ng puno na ito yung makapal na balat ng puno which is nagiging dahilan para mahirap siyang trabahuhin. So, para maging, dahil sa paper production, yung lining ng isang puno is numipis siya na naging dahilan para mapabilis yung trabaho ng paggawa ng papel. So, next is pharmaceutical productions. Sa pharmaceutical productions, sa example is yung periwinkle plant, where bacterial genes was modified to enhance the production of vinblastine that is used for cancer treatment such as Hodgkin's lymphoma. So, ang periwinkle plants is natural siya na nagpo-produce ng vinblastine, which is a powerful anti-cancer compound. So, by inserting bacterial genes, ang mga scientists were able to boost the production of vinblastine, making it more available for cancer treatment like Hodgkin's lymphoma and helping more patients. Ang pharmaceutical production din is used in pharmaceutical production as bioreactors na nagpo-produce ng drugs to produce drug at an industrial scale, especially for complex drugs that are difficult or impossible to synthesize chemically. Next is yung bioremediations. So, bioremediations involves employing engineered microorganisms na tumutulong para i-degrade or tanggalin yung mga pollutants sa environment natin, which is yung heavy metals gaya ng zinc, lead, and cadmium. So, sa example natin, scientists modified the shrub tobacco with phytokeratin, SI1, which help the plant absorb and store large amount of these toxic metals, which is yung zinc, lead, cadmium, na nagpo-pollute nga sa environment natin. So, dahil yung gene ng phytokeratin, TAPC-S1, is inintroduce doon sa shock ng tobacco, nagkaroon ng plants na so itong mga plants na to grows quickly and produce a lot of biomass, making them excellent for cleaning up polluted soils. So dahil nga doon sa pagdami or pagbilis ng pagdami ng biomass by the use of GMO, yung mga heavy metals na mahirap tanggalin sa environment is napapabilis na dahil nga sa biomass. Next is enzymes and drug reactions. So sa example natin dito, ang cyclomaltodextrin is ginagamit as a food flavor enhancer. So para mapabilis yung pagdami ng cyclomaltodextrin, yung scientist is inintroduce nila yung gene ng bacillus doon sa from Thermoanaerobacter para i-improve pa or mas mapabilis yung pag-produce ng cyclomaltodextrin, making it easier and cheaper for food and pharmaceutical industries. So sa drug production is napapabilis din yung pagdami ng mga drugs para
not in a negative way or effect, but in a positive effect. So dahil sa pagdami ng drug productions is mas madami yung natutulungan or yung nakaka-receive nito para sa sarili nilang pangangailangan. Next is diagnosis and treatment of diseases. So sa diagnosis and treatment of diseases, ginagamitan din ito ng GMO para mas mapabilis yung treatment sa isang sakit and malaman kung ano yung sakit na meron yung isang tao. For example is yung Humulin, genetically engineered insulin for type 1 diabetes patient developed by National Medical Center and Genentech Biotechnology Company. So, before, insulin for diabetics was collected from animals na nagiging dahilan kaya is mahal siya. And minsan may mga tao rin na nagkakaroon ng allergy reaction dahil nga yung insulin is galing sa mga hayop. So, ang mga scientists at ang Genentech and National Medical Center is gumawa sila ng Humulin. So, ang Humulin, ito yung first genetically engineered human insulin. So, nag-work to by inserting the human insulin gene into the bacteria. So pag na-insert mo na yung human insulin sa bacteria, itong mga bacteria na to ay nagpo-produce ng pure, yung compatible insulin for patients with type 1 diabetes. So, ito yung isa sa example ng diagnosis and treatment of diseases na nangyari dahil with the help of GMO. Sa benefits of genetically modified organisms, number 1 is yung higher efficiency in farming. So, isa to sa benefits ng GMO hindi lang sa atin, kundi maging sa mga farmers, especially sa kanila, since sila yung mas makikinabang dito. So, dahil sa GMOs, mas tumaas yung ani nila and mas dumami yung production ng corn, ng palay, and any other vegetable and fruits na tanim nila. So, because of GMO, yung ibang product is naging pest resistance and virus resistance and kaya na nilang makasurvive sa any kind of environmental conditions. So, dahil sa GMO, nagkaroon ng higher efficiency in farming. Next is increase in harvest. So, gaya ng sa number 1, mas dumami yung ani ng mga farmers dahil sa GMO kasi nga yung ibang halaman or ibang pananim is naging pest resistance and virus resistance. So, dahil dito is yung mga pananim nila hindi na ganun ka naapektuhan or nasisira ng mga peste na naging dahilan para dumami yung ani nila. So, pag dumami yung ani nila is syempre malaki yung kikitain nila and malaki yung mababawi nila na nagastos nila dun sa kanilang. Next is number 3, which is control infertility. So, dahil sa GMO, yung mga animal owners or yung mga farmers is kaya na nilang i-control yung reproduction ng plants and animals. So, dahil dito is natutulungan sila nito na i-manage yung population ng certain species or para ma-prevent yung overgrowth or yung overpopulations. And dahil dito is na-ensure yung stability ng ating ecosystem. 4 is increase in food processing. So, dahil sa GMO, mas napapabilis or mas napapadali yung food processing and mas effective siya. So, for example, yung shelf life ng isang product is mas tumatagal siya at hindi siya ganun kabilis ma-expired and mabulok. So, gaya ng example ko kanina, yung sa apple. So, sa apple, mas matagal siya na maging brown, unlike dun sa ordinaryong apple na hindi gamitan ng GMO. So, and dahil din sa increase in food, dito sa increase in food processing, mas medyo nababawasan din yung food waste sa community natin or sa bansa natin or sa mundo man. Next is number 4, improvement of characteristic. So, itong characteristic na to, ito yung mga special traits such as better taste, improved appearance, enhanced nutritional values, or resistant to drought can be added to crops. So, sa improvement of characteristic, dahil sa GMO, yung mga products ng GMO is, for example, sa agriculture, yung mga bunga ng mga pananim nila is nagkakaroon ng mas magandang taste and hindi na kailangan dumaan pa sa food processing. And dito rin is mas nag-i-improve yung appearance ng isang pananim or yung bunga nila, and then mas nagkakaroon or mas dumadami yung nutritional value ng isang pananim or ng isang bunga. So, dito rin sa improvement of characteristic, kung ang natural na pananim is hindi kinakaya yung tagtuyot, here sa products ng GMO or dahil sa GMO is nakakayanan na ng isang pananim na ma-survive ang tagtuyot. So, ayun yung naging benefits ng GMO sa improvement of characteristic ng isang plants, hayop, or any kind of microbe. Next is nutritional and pharmaceutical enhancement. Sa nutritional and pharmaceutical enhancement, mas nag-i-improve yung nutritional value ng isang
ng isang product ng GMO. And sa pharmaceutical enhancement naman is mas nadadagdagan or mas napapabilis yung pag-produce ng drugs or mas dumadami or mas madami yung napoproduce nila na drugs kumpara pag hindi mo siya ginamitan ng GMO or pag hindi ka gumamit ng GMO. So, dito rin is mas nag-i-improve yung vitamins, minerals, and any other nutritional content ng isang pananim or ng isang pagkain dahil sa GMO. Next is reduction in the use of fertilizer and pesticides. So, dahil nga ang product ng GMO is pest resistance, virus resistance, or kanya ng and herbicide tolerance din sila, is mas nare-reduce yung paggamit ng fertilizers and pesticide na nagkukos din ng hindi magandang ani or hindi magandang itsura ng mga pananim. So, dahil sa GMO, mas let's say, mas healthy yung magiging bunga ng isang pananim na ginamitan ng GMO kaysa doon sa paggamit ng fertilizers and pesticides. Kasi pag gumagamit ka ng fertilizers and pesticides, sometimes yung mga katabi mong yung mga katabing taniman is nadadamay din. So, by the use of GMOs, some farmers is hindi na sila gaano gumagamit ng fertilizers and pesticide because of GMOs. Next is potential risk of genetically modified organisms. So, sa potential risk of GMOs, number one is there are inadequate studies on the effect of GMOs to humans and environment. So, there are still not enough long-term studies to fully understand the effect of GMOs. So, hanggang sa ngayon is ang mga scientists or any other organizations, they're still conducting research about the effect of GMOs to humans and in our environment. So, dahil nga walang evidence na merong negative impact or negative effect ang GMO sa human and environment is may mga tao na nababahag pa rin or hindi pa rin sila kumbinsido na healthy talaga or na walang side effect ang GMOs sa humans and sa environment. So, sino ba naman ang hindi, di ba? Gayong kahit hanggang ngayon is wala pang napapatunayan na may negative effect ang GMOs sa atin and sa hayop, sa kapaligiran natin, di ba? So, number 2 is genetic engineering promotes mutation with unknown long-term effects. So, dito is ang genetic engineering may cause mutation that could lead to unknown and possibly harmful long-term consequence. So, sometimes, dahil sa genetic engineering o yung pag-alter ng characteristic ng isang organisms, hindi natin alam kung ano ba yung long-term effects nito sa isang tao or sa isang hayop, maging sa mga halaman din. So, dahil dito is hindi ganun kakampante ang mga tao sa paggamit ng GMO or sa genetic engineering kasi nga hindi naman nila alam kung ano yung consequences ng paggamit nito. So, these concerns stem from the fact that genetic engineering can alter an organism's DNA, which could lead to unexpected mutation and altered traits. So, dahil nga sa paggamit ng genetic engineering, hindi natin alam kung magiging effective ba yun doon sa organisms na paglalagyan natin or doon sa organisms na pag-i-insertan natin ng DNA or ng gene ng ibang organisms. So, dahil doon is hindi ganun kakampante yung mga tao nga na gamitin ng genetic engineering. And dito na rin parang umaano na may mga concerns na umaano kung safe ba yun or hindi since hindi nga natin alam yung consequence na pwedeng mangyari. Number 3 is GMOs consumed by humans might cause or create allergic reaction, gene mutation, antibiotic resistance, and change in the balance of microorganisms in the digestive systems. So dito, ang concern dito is yung health risk for humans. So dahil nga sa sobrang pag-consume or hindi man sobra, like parang sa pag-consume ng GMOs natin, mga tao, hindi natin alam kung meron bang magiging allergic reaction tayo na mararamdaman doon sa GMOs na tinake natin. So, hindi rin natin alam kung consuming GMOs might trigger our allergic reactions, antibiotic resistance, or hindi na mababalance yung microorganisms sa digestive system ng isang tao dahil nga sa too much pag-consume ng GMOs. So, alam natin na by the use of genetic engineering is nangyayari yung GMOs. So, syempre, may mga, let's say, chemicals na pwedeng ihalo dyan and hindi natin alam kung yung mga chemicals na yun is safe para sa atin. Number 4 is GMO might also have change in nutritive value of the food or might produce toxins. So, kung ang GMO sa positive effect is madagdagan yung nutritional value or yung vitamins, minerals ng isang product, meron din siyang potential risk, which is yung pwede nang hindi natin alam na yung GMO na or yung
ingredients ng GMO na i-insert doon sa product is pwede na maging toxins kasi hindi nga natin alam kung ano yung effect ng GMO sa atin dahil na wala pang evidence kung may side effect or may negative effect sa humans or environment ng GMO. So um, merong risk din na what if yung in-introduce na GMO sa product is maging toxins. So edi yung health natin is hindi na safe and hindi tayo secure na walang kasiguraduhan kung healthy ba para sa atin yung chemicals na nilalagay sa products natin. Na what if is maging toxins yun. So is syempre kailangan pa rin natin unahin yung kaligtasan ng sarili natin and kalusugan. Next is, there is a risk that the modified gene might be transformed from the GMO to its wild, relevant, or other organisms. So, dito naman, there is a risk that modified genes could spread to wild plants or other non-target organisms, potentially altering ecosystem. So, yung mga modified genes na na-transfer ng GMO sa ibang organisms or DNA is pwedeng maapektuhan nun yung ibang organisms na hindi naman targeted ng GMO. So, for example, sa herbicide tolerance or sa pest resistance. Sa pest resistance kasi may specific insect lang, ay may specific plants lang yung pwedeng maging hindi magalaw ng mga pest or dun sa herbicide tolerance. Sa herbicide tolerance merong mga halaman na hindi kayang i-tolerate yung herbicide. So, nadadami siya. Kahit hindi naman talaga siya dapat maapektuhan, pero dahil sa paggamit ng herbicide is nadadamay yung mga hindi talaga target. Next is, there is a risk of new pest or weed resistant alteration of agricultural practices for GMO might also cause this. So, dahil nga sa paggamit natin ng GMO products like yung sa pest resistance, hindi natin alam kung sa paulit-ulit na paggamit natin ng mga pest resistance or virus resistance is yung mga pest rin is nag-i-evolve to the point na kaya na nilang i-withstand yung effect or yung side effect ng mga pest resistant na product. And ganun din sa with resistance. So, di ba may mga damo na sa herbicide tolerance is pagka in-spray mo sila doon is mamamatay sila without harming yung tanim mo mismo. So, dito, dahil sa paulit-ulit na paggamit ng herbicide, is pwedeng yung mga damo is mag-evolve din na to the point na kakayanin na nila kaya na nilang ma-survive yung herbicide na in-spray sa kanila. So, dahil dito, parang hindi ganun magiging kakampante yung mga farmers na gamitin din ang GMOs dahil nga is merong risk na magkaroon ng new pest or weed resistance or yung kaya na nilang makasurvive sa GMO product na ginamit sa kanila. Number 7 is, there is a risk that the modified gene may be transferred to viral and bacterial genes which may cause new diseases. Genetically modified bacteria and viruses might also be more resistant to treatment. So, modified genes might transfer to bacteria or viruses. So, merong risk na ang modified genes daw is pwedeng maging bacterial or viruses na maaring mag-create ng new diseases or making existence one harder to treat. So, for examples, isang disease na ginamitan ng GMO, pwede siya mag-transfer into disease na mas mahirap i-treat kumpara dun sa kung ano siya noon na mahina pa lang nung without the use of GMO pa. But ever since nung gagamitan siya if ginamitan na siya ng GMO product, pwede siyang mag-transform sa mas malalapang disease to the point na mas mahirap na siyang i-treat pa. So, etong risk na to is may mga concerns din dito na pwede siyang makaapekto sa human health ng tao kasi hindi natin alam kung ano ba yung kalalabasan ng GMO or kung anong kalalabasan ng modified genes, kung magte-transfer ba to into bacterial viruses. So walang kasiguraduhan, but there is a potential risk na mag-transform ito sa mas malala pa na sakit. 8 is, introduction of GMOs to the environment might cause competition or interferences. So GMOs might outcompete natural species, disrupting ecosystem and threatening
biodiversity. So sa GMO, hindi lang naman siya sa halaman ginagamit, kundi naman sa mga hayop. So sa genetical engineering, because of the use of genetical engineering, nangyayari ang pag-altered or pag-alter ng DNA ng isang organism sa desired traits na gusto mo. So pag nangyari yan sa mga hayop, is yung hayop na yun hindi na siya pure, hindi na ganun pure yung species niya. So dahil doon is nagkakaroon ng concern na pag nangyari pa yon, or pagka lumala yung ganong pangyayari, is maaaring maapektuhan yung natural species, yung walang halong GMO. So madadami sila, to the point na pwede rin silang pwedeng maus yung lahi nila or yung species nila dahil paggamit ng GMO. And dahil doon is maapektuhan yung ecosystem natin and yung biodiversity din natin. Next is number 9. There is a potential that GMOs might become pests or pose threat to the environment. So, ibig sabihin, ang genetically modified organisms, once na na-release sila sa environment, pwede silang mag-behave in a unexpected or harmful ways. For example, pag na-release na sila sa environment, pwede silang mag-spread aggressively and outcompete natural species and or disrupt the balance of ecosystem. So pwedeng masira yung balance ng ecosystem natin dahil sa epekto ng GMO. So they could become similar to invasive species or pests. So pwede silang maging peste sa environment natin, and maaaring dahil doon is masira yung environment natin or yung biodiversity. Next is, there is a risk in interfering with natural biochemical processes. So, GMO may introduce new biological substances or reaction into living organisms or the environment. So, itong mga process na to, pwede silang makialam sa kung paano mag-function in a natural way yung organisms biologically. Next is, number 11, there is a risk that the modified gene might persist after its harvest and might cause negative effect. So, after ma-harvest yung mga GMO crops, yung modified genes ng mga ito is pwede mag-stay pa rin sa environment and pwede rin silang mag-spread sa ibang organisms through cross-pollinations or sa seeds. So dahil dito is pwedeng maapektuhan yung ibang pananim and pwede silang masira. Also, pwede rin dahil dito is it can also make with resistance to herbicides, or pwede rin na maapektuhan yung mga non-target species. Next is number 12, there are ethical issues regarding GMO such as playing God and violation of nature. So alam naman natin na by the use of genetic engineering, kaya nitong i-alter ang DNA ng isang organisms sa desired trait na gusto ng tao in a natural way. That is why natawag itong playing God, kasi kaya nitong baguhin yung characteristic and traits ng isang organisms. Halimbawa is yung sa designer babies. Kayang-kayang i-edit yung gene ng isang baby at i-alter yung DNA nila sa desired traits na gusto ng parents. So may mga concerns na umusbong. These concerns is often rooted in a immoral or religious belief, suggesting na ang tao ay hindi dapat makialam sa kung paano yung natural na proseso ng mga bagay-bagay, na hindi dapat baguhin ng tao ang inborn characteristic ng mga organisms at hayaan na lang sa kung paano ito nagpa-function naturally and how God made it. Number 13, because of GMOs are novel life forms, biotechnology companies patent their processes and products which restrict their use, enabling them to sue farmers whose field has been contaminated with these organisms even by natural process. Sa biotech companies can legally own GMO seeds or plant through patents. So meaning, yung mga farmers kapag gusto nila ng GMO made na mga seeds or plants, kailangan nila itong bilhin and sundin yung mga rules and conditions ng company. And kapag ang pananim ng mga farmers ay na-contaminated intentionally with GMO plants, ang company ay pwede silang kasuhan kahit pa it happen naturally. So, napaka-unfair sa mga farmers kapag nangyari ang ganito, kasi hindi naman sadya kahit hindi naman sadya is makakasuhan pa rin sila. Number 14, there is worry of creating biases and giving much power to those who hold genetic information. So dito, kapag ang mga certain groups or companies is nagkaroon ng control sa genetic information ng tao, is maaari silang makagain ng influence. Kasi pwede nilang gamitin yung genetic information na yon. Kasi pwede nilang gamitin yung mga genetic information na yon dun sa mga tao. Halimbawa na lang yung Human Genome Project. So, the Human Genome Project was an international scientific research na nag-aim na maintindihan ang lahat ng gene ng human beings, known as the Human Genome. So, ang Human Genome Project faced and raised several key issues such as scientific, ethical, social, and legal that continue to impact genetics today. So, isa sa mga issues na na-raise is yung genetic discrimination, na yung mga employers or yung insurers, pwede nilang gamitin yung genetic information na hawak nila against individual. Isa rin sa concern is yung sa designer babies. So, sa designer babies is ayun yung pwede nilang i-alter or baguhin yung characteristic or
or traits like intelligence or appearance ng baby na gusto nilang makuha ng baby. Next is initiatives on safety from GMOs. Number 1 is yung Codex Alimentarius Commission or yung Codex. So, ang Codex Alimentarius Commission or Codex ay ginawa ng Food and Agricultural Organization and World Health Organization para mag-set ng international food safety standards. Para sa GMOs, ang Codex ay nag-develop ng special principles para mag-guide yung evaluation ng mga GM foods. So, this includes pre-market assessment. It means kailangan mo nang i-check yung safety ng GMO bago isold sa iba't ibang bansa. And yung effect evaluation, kailangan mo nang dumaan sa masusing pag-aaral yung GMO at kung maaari ba itong maaari ba nitong mapahamak yung health ng mga tao. So, itong mga guidelines na ito yung magiging basihan ng mga bansa kung i-allow ba nila itong makapasok sa bansa nila. Next is yung Cartagena Protocol on Biosafety. This is an international environmental treaty that regulates the transboundary movement of living modified organisms. It requires exporter to seek consent from importers before its first shipment of LMOs. So, ang Cartagena Protocol on Biosafety ay isang international agreement na nagpo-focus sa safe handling, transfer, and use of living modified organisms across borders. So, dito, kailangan muna ng permission ng mga exporters sa mga bansa para i-make sure na alam ng mga bansang ito kung anong klaseng GMO product yung papasok sa bansa nila, nang sa ganun ay alam nila kung paano nila poprotektahan yung health and environment nila. Next is yung number 3, International Trade Agreement on Labeling Food GMO and Products. Exporter are required for GM products to be labeled and imports may accept or reject these products. So, under this agreement, yung mga exporters need nilang lagyan ng label yung mga food products nila that contains GMO. Dahil dito, yung mga importers ay merong kakayahan na i-accept or i-reject yung mga product based sa kanilang batas or consumer preference. Next is the Philippines and GMOs. GMO concern in the Philippines started in 1990s. So, noong 1990, nagsimulang magpakita ng concern ang Pilipinas about sa paggamit ng GMO. Kaya naman ginawa ng ating gobyerno ang National Committee on Biosafety of the Philippines through Executive Order number 430. Itong grupo na ito ang in charge sa paggawa ng rules and to make sure na ang GMO and other foreign species is safe para sa mga tao at sa environment. And noong 1998 naman, ang NCBP ay gumawa ng guidelines for the planned release of GMO sa environment natin. In 2002 naman, the Department of Agriculture released Administrative Order number 8. So, in 2002, ang Department of Agriculture ay gumawa ng Administrative Order number 8 na nagbibigay ng official rules kung paano i-transport and i-release ang mga GM plants. Same year din, ang Pilipinas ay naging kauna-unahang Asian country na ma-approve ang pagtatanim ng genetically modified corn. Since then, ang Department of Agriculture has approved 70 GMO application, 62 dito ay for food, feed and processing, and 8 naman is for growing naman. And 8 for growing and propagation. In 2004 naman, ang Pilipinas is nagkaroon ng recognition from the International Service for the Acquisition of Agri-Biotic Application as one of 14 biotech mega countries. Sa Pilipinas, meron na tayong at least 50,000 hectares of genetically modified crops every year. So, dito nagpapakita yung pag-adopt and expansion of GMO agriculture sa ating bansa. In the same year din, Senator Juan Flavier promote siya ng law na kailangan i-record yung labeling of genetically modified food and food product. However, itong bill na to is hindi naging law, meaning there was no required na pwedeng i-level ang GM food that time. And in 2012, other congressman and Representative Teddy Casino also aimed for the same bill. In 2005, naman, ang province of Negros Occidental and Negros Oriental ay nag-sign ng Memorandum of Agreement para i-create ang Negros Organic Island. So, itong agreement na ito is para iban yung entry at paggamit ng GMOs sa parehong province and para suportahan lang yung i-support lang yung organic farming methods rather than using GMO products. In 2010 naman, yung Organic Agriculture Act ay naisabatas. So, itong batas na ito ay nagpropromote na organic farming lang ang gagamitin sa Pilipinas at ini-encourage din ito na yung mga farmers na i-avoid nila ang paggamit ng GMO-based agriculture. In the same year din, ang Davao City ay nanindigan sa paggamit ng organic farming by passing its own law that stopped the field testing of BT eggplant in UP Mindanao. And noong 2015, ang Supreme Court of the Philippines ay naipatigil na ang field testing ng BT eggplant sa UP Mindanao. Finally, noong March 17, 2016, ang 5 government agency, which is yung DA, DENR, DOST, DOH, and DILG ay nagsama-sama para i-issue ang Joint Department Circular number 1. Itong circular na ito ay nagpo-provide ng official rules kung paano i-handle, mag-research, and i-release ang GM plants sa Pilipinas. So, this regulation, inallow nito yung legal planting and import ng GM crops ulit sa Pilipinas under the stricter government oversight.